Posibleng ipatawag rin ng komite ng Senado ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay yan sa investigasyon sa umano'y money laundering scheme ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ang balitang A to Z hatid ni Ian Maghanoy. Kasama sa nais busisiin ng komite sa Senado ay ang alegasyong kinamkam ni religious leader Apollo Kibuloy ang perang nalikom ng kanyang mga miyembro sa ibang bansa mula sa pamamalimos. Bagay na kailangang sagutin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dahil dun sa testimonya ni Ms. Reynita na binigay yung buong pangalan niya at pinakita yung kanyang muka, na yung mga savings accounts nilang mga OFW sa Singapore ay ginagamit para magpadala ang ibang mga tao ng mas malalaking halaga kay Kibuloy sa Davao. Dahil dito, posibleng pati si former President Rodrigo Duterte ay ipatawag na rin ng komite. Si Duterte ang pinagkatiwalaan ni Kibuloy na mga siwa sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ Church sa gitna ng money laundering investigation. Unless lumabas sa testimonya pa ni Ms. Reynita o ng Anti-Money Laundering Council na dumaan yung perang iyon na galing sa paggamit ng savings accounts ng mga OFW, at natanggap sa mga properties na ina-administer ngayon ni Duterte. Samantala, hiniling na ng komite sa liderato ng Senadong ipaaresto si Kibuloy. Hindi kasi nasiyahan ang komite sa paliwanag ni Kibuloy sa ibinabang show cause order dahil sa paulit-ulit na pag-isnab ng pastor sa Senate investigation. His explanation is nowhere near satisfactory. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. Sa text message sa balitang A to Z, iginiit ng abogado ni Kibuloy na dapat ang buong Senado ang magdesisyon sa issue ng pagpapaaresto sa pastor. Samantala, naiinip na rin ang Kamara sa hindi pagsipot ni Kibuloy sa hiwalay nitong investigasyon. Kaugnay naman ito sa issue ng mga umunoy paglabag ng media arm ng Kingdom of Jesus Christ Church, ang Sunshine Media Network o SMNI. It seems to be, unfortunately, it reaffirms the suspicion of some of the congressmen then, especially si Kong Pimentel, that it seems to be a delaying tactics. We have already submitted the committee report and passed it on second reading that the detention order will now come down to the Secretary General. Posibleng i-turn over ng Kamara ang custody ni Kibuloy sa Senado sakaling matuloy ang pag-aresto sa kanya. If the House leadership through the Secretary General does decide to seek out the detention order, and if there's no need for him here, the custody could then be passed on to Senate rin. Ayon sa House Deputy Speaker, nakatakdang ipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang pagbawi ng prangkisa ng SMNI bago ang Holy Week break. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.